ano ba yung klase ng investor tayo, no? So kanina yung purpose yung titignan natin, ngayon titignan naman natin, i-evaluate natin ano yung uri natin ng pagiging investor. So very quickly, okay. So mayroon kasing tatlong klase no ng investors. So yung tatlong klase ng investors, meron tayong traditional, which is aggressive or conservative yung tinitignan niyan, purpose-driven at saka social investor, okay? Yung traditional investor, okay? Yung traditional investor ay um, tinitignan niya no ang ito ay either aggressive or ano ka, no, conservative. So kung conservative investor ka, ay you put importance on security of your investment over returns, and you are often fearful and doubtful of investments, and then you are unwilling to take losses. Pag aggressive ka naman, ikaw daw ay nagpuput ka ng importance on returns of investment, no, over security. Parang sinasabi mo na, kaya ko naman yan i-take kahit mawala yan, okay lang sa akin, 'di ba? And then yan, confident ka on your investments and you're willing to take losses. So naiintindihan mo yung pinapasok mo at okay lang sa iyo. So ano yung kaisipan ko diyan? Kailangan natin siyang isa konteksto sa investment risk na tinatawag, no? Yung investment risk, ito kasi yung tsansa na mawawala or mababawasan yung ating pera kapag tayo ay nag-i-invest, no? And ito ay subjective and relative. Depende yan sa iyong knowledge and skills. Wala siyang exact na measurement. For example, yung lagi kong ginagamit kami ni Manny Pacquiao, 'di ba? Kanino kayo tataya sa boxing? Malamang kay Manny kasi syempre ano siya, no? Magaling siya na boxer. Eh ako wala naman akong kaalam-alam sa boxing, 'di ba? Pero kung papalitan natin, kanino ka tataya kung ang paglalabanan ng English grammar? Malamang ay sa akin ka tataya kasi feeling ko mas magaling ako ng onte mag-English kay Manny, no? So mayroon akong chance na manalo kay Manny dito. So when we take a look at this risk analysis, kailangan i-identify natin nasaan ba yung risk, gaano ito kalaki yung risk na yan, no? Ano yung magiging damage niya sa'yo, at ano yung likelihood ng probability niya ng na mangyayari yaan. Okay? So, at ang lagi nating naririnig about aggressive and conservative investments or investors ay sinasabi high risk, high returns. Pero sa totoo lang, mali yung high risk, high returns na yan. Kulang yung statement na yan. Ang totoo dyan ay high risk or high losses yan. Okay? So, ang main message ko sa inyo for this, no, sa ating stock investing and share capital investing mamaya. Investing is not about whether you are aggressive or conservative, no? It is about your investment purpose. Babalik tayo dun sa kanina, bakit ka ba nag-i-invest? Ano ba yung life goals mo? So for example, sasabihin natin na yung investment mo ay para sa retirement mo. Talaga ba? Kaya mo bang ilagay sa stock market yung pang-retirement mong pera knowing na po pwede siyang mabawasan? Ako hindi. Yung pang-retirement ko na pera ay wala sa stock market. Kasi yun nga, ang laki ng chance na mababawasan siya. Kaya hindi siya appropriate, no, para doon. So kahit walang kinalaman kung ako ay conservative or aggressive na investor. Ang mahalaga diyan talaga titignan mo, magka-match ba, no? So yun yung titignan natin, ha. So yan. Tapos meron din tayong tinatawag na purpose. Ayun. So yung investing, summarize lang natin na should transcend risk appetite or risk. It's not about whether you are aggressive or conservative. It is not based on emotions, your confidence or fear. Confident ka ba or matatakutin? Walang kinalaman yan dun. Ang kinalaman lang niya dyan talaga, titignan mo ay yung purpose at saka yung investment, no? So yon. So meron din tayong mga purpose-driven na investment. Okay? So ikaw ba ay profit-driven o kaya ikaw ay purpose-driven. So kung ang mas pinapahalagahan mo ay yung kita, then most probably ikaw ay nasa profit-oriented na na profit-oriented na ah, investor, no? Pero kung ang mas priority mo ay
kahit na matatagalan ako, basta sure ako na makukuha ko yung ano na yan, no? Yung pera na yan to fulfill my dreams, then you are what we call an investment, ano to? You are a purpose-driven investor. So, pag nag-invest talaga tayo, again, babalik tayo sa pagiging pag-uumpisa bilang sa purpose natin. Okay? So, yun. Yung last naman is pagiging social investor, no? So, meron kasi yung mga conventional na conventional or social investor natin, ano? So, yung pagiging conventional investor natin, yun talaga pera-pera lang yung tinitignan niya. Pero tayo, ang tinitignan talaga natin, no, ang ine-espouse natin ay dapat mayroon niyang X factor. Kaya sinabi ko kanina yung sexy investments. So, mayroon tayong social and environmental goals. So hindi maganda na tayo ay kumikita ng pera tapos nanggagaling naman sa pagnanakaw yung pera na kinikita natin. Hindi maganda yun. Okay? So dapat meron talaga siyang due regard for societal gains and environmental protection, no? So, yan ha, yan ang background lang natin. So, ano lang, no, background lang yan para sa pagpunta na natin sa unang topic natin actually for the share capital, share capital for the stock investment and stock market and share capital investing. So, yun yung background ha, purpose muna, at pangalawa, walang kinalaman yung pagiging aggressive or conservative investor mo. Naku, marami na ako mga kilala dyan. Oh, ako aggressive ako nung nag-exam ay nag-test ako ganyan, aggressive investor ako. So okay lang ako sa stock market. Die. Anak ko. Nung bumaba yung stock market nung pandemic, ay nagbenta. O, di wrong, di ba? Walang kinalaman talaga yon. Anyway,